tunay nga po na mabuti si Lord, no? Sa Diyos po talaga nagkakaloob, nagbibigay sa ating mga buhay. Amen. Praise God. Yan po ating marami na tayo. Last week po parang okay natin. Pero God is good. Amen. Na nagpapahayag po si Lord sa ating mga buhay. At bago po ako tumako po sa paghandog, sa pagbibigay, ay magpapasalamat muna po ko sa Lord. Alam niyo po, sabi ko nga last week, ay marami po talaga may pagpapasalamat sa Lord, no? Nakakabutihan niya sa aking buhay, sa buhay, no? Alam niyo ba, around April to May, I was praying to God na increase niyo po yung tithes and offering ko. Kasi nga po, di ba, dahil tumatay tayo sa paghahandog, pagbibigay, syempre mananalangin tayo sa Panginoon ng paghahandog, pag-increase, no, ng tithes and offering. Syempre, win-win, ano yun eh, no, sa atin, di ba, parang panalo tayo doon, panalo rin po ang Panginoon. Pero God is good, no, sabi ko nga po, around April to May, nagpapray ako kay Lord na increase yung tithes and offering ko. At alam niyo ba, isang araw, habang nag-devotion po, may pinailala sa amin ng Lord na pwesto. Amen? So, malapit na po yan sa amin sa Malis. At yun po yung una kong pinagpapasalamat sa Panginoon na nadagdagan na naman po yung aming pong tindahan. Amen? Na which is God is good na nag-pray lang ako, Lord, na hindi ko alam kung paano increase ng Lord yung ating mga tithes and offering. Yung ako, hindi ko alam kung paano increase ni Lord yung ating tithes and offering. Yung pala, para ma-increase, dagdagan ni Lord ng panibagong pwesta. Amen? At nagpapasalamat ako sa Lord, no? Around June, nagpapray ako, Lord, kung kalooban mo to, salamat, ipagkaloob niyo po to smooth, no? Na alam, na maibigay po hindi man siya, para sa paningin ko, hindi siya malaki, hindi siya, kung titingnan, hindi kaaya, hindi maayos, pero God is good. Kasi, hinayaan ng Diyos na magbukas. Amen? Bago po ako mag-birthday, sabi ko, Lord, I pray na bago po sumapit aking kaarawan, buksan niyo po ito, no? Na-open to July 9, pero syempre, bago po ma-open ang mga panibagong pwesto, syempre kailangan ng panibagong puhunan. Amen? So, alam niyo po ba, ito isang himala rin po na grabe, naiiyak ko sa Panginoon. Naalala ko po ng banal na hapunan, nakabot po kami sa pag-bless ni Mami. Di ba lagi po nag-bless si Mami pagkatapos ng preaching? Naalala niya, di ba taas yung mga kamay? Di ba banalain ko kayo na i-bless kayo ng Lord? Alam, nakaabot po ako ng banal na hapunan at nandun kami ng ate ko sa likod at nagtaas ako ng kamay ng buong puso. Saksi ko po ang ate anak ko na sabi ko, Lord, 50,000 na lang po ang kulang ko para makapagbukas ako. Kasi ang stock po, napakataas niya. Sa totoo lang ang ukay. Parang presyo na siya ng brand new. Pero God is good kasi ang suporta ng Panginoon sa akin, ganun na lang po. Kaya ganun ko na lang po talaga kapag-lingkuran at mahalin ng Panginoon. No, sabi ko nung taas na may ako, saksi ko at anak ko, Lord, 50,000 lang. Kahit yung iba, di ba, meron pa ako masabi, 50,000 na lang, Lord. Di ba, amen? Alam nyo, around, di ba, nung banal na hapunan, June 5, no? Basta the whole week mo, church, alam nyo, grabe ang wala ng Panginoon. Kasi, sabi ko, hindi ko alam eh. Kasi, alam niyo po ba, ang paningin ko sa Ama, napakataas. Sa Diyos, yung kumbaga, ang tingin ko sa Diyos, Ama ko siya eh. Kasi nga, bagaman kasama ko ang tatay ko, kumbaga, ang magulang, di ba, kailangan laging kasama sumusuport. Pero ang pinaka naging magulang ko ay ang Diyos talaga. Ang Diyos na nagturo ng tama, ang Diyos na nagpalaki, ang Diyos na bumuhay, ang Diyos na nagbigay ng lahat ng meron po. Kaya, gano'n na lang kataas ang tingin ko at pananampalatay, paniniwala ko sa Lord na kahit anong hilingin ko sa Kanya, ipagkakaloob niya. Alam niyo, the whole week, hindi ko alam kung paano ipagkaloob ng Lord yung sabi ko lang, wala lang. Sabi ko lang, Lord, 50,000 na lang para makapag-open ako. Kayo nang bahal. Alam niyo, the whole week, naggulat ako. Alam niyo, merong isang tao na nag-send sa Gcash ko ng 55,000 pesos. Hindi yun nagkamali, makakalaw yung kamala, pero hindi yung binalik. Alam niyo, kilala ko siya, sabi niya, itago mo muna yung 55,000 ko. Grabe, alam niyo, wala akong pinagsabihan. Wala akong sinabihan, pagkus ang Lord at saksi ko, alam ako na nagtaas ako ng kamay buong puso, Lord. Regalo mo na ito sa akin, Panginoon, hindi ko alam mo saan ang galing. Pero God is good, no? Binalik din natin sa Gcash, no? Kasi mabuti ang Panginoon, binabalik na lahat. Na-cherish isang bagay na gusto ko sa inyong ipahayag na buhay ang Diyos ng Jesus is my life. Hindi lamang po sa pera, kundi sa mga kagalingan, sa kapayapaan, sa pagtugon, sa panalangin ng kahit ano
tiyak, sigurado. Kaya nga last week, diba, ang promise, sinigurado, tiniyak na ng Diyos ang magandang kinabukasan mo, kinabukasan ng pamilya natin. Maniwala lang tayo na buhay ang Diyos ng Jesus is my life. Amen? So, wala naman po pinagpapasalamat ko sa Lord dahil nagpapray ako sa Lord, gawin ko talaga, ayaw magtrabaho eh. Hindi talaga, sa totoo lang, ayaw ko talaga magtrabaho. Pangalawa, inisip ko yung mga magulang ko kasi matanda na sila. Bagamat hindi ako showy sa kanila, hindi ko sinasabi, I love you tayo, I love you na. Hindi ko yung sinasabi sa kanila, pero God knows the desire of my heart sa magulang ko, syempre. Senior na sila. Gusto ko na one day na pag nagsabi sila sa Lord na napapagod na sila magtrabaho, bubuhayin sila ng Lord. Amen. Pag-inyaman po ang bubuhayin ako ng Lord, sa Lord lang po ang kapurayan. At so, nasa po sa may po, sa may po na pupatayin po ng pagbibigay o sa mga bago po, mga kapatid. Ang Jesus My Life ay patuloy na niniwala sa paghahandog, sa pagbibigay. Amen? Ayan po talagang culture namin kasi maraming church sinasabi, ang church naman po, ba't ba naghahandog? Mukhang pera yung mga church. No, sa mga bago po. Mga kapatid, ang Diyos po hindi mukhang pera. Ang Diyos sa Jesus My Life ay hindi mukhang pera. Ang gusto ng Lord, makita niya yung pagtatapat ng ating mga puso na anuman ng ating matanggap, may bahagi si Lord dyan. Amen? At akin po, magpagbukas po ko sa Lucas chapter 19, verse 11 to 26. Pero God is good. Amen? Ang sabi po dito, ang talinghaga ng salaping ginto. So, we talk about money. Amen? Sinasabi dito, salaping ginto. 11. Habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at isinalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang karya ng Diyos. Well, kaya sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari. At pagkatapos nito, ay babalik. 13. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. At binigyan ang mga ito ng tig-iisang gintong salapi. Kalabanin mo yung katabi mo, isa ka sa 10 na binigyan ng Lord. Amen? Ang sabi dito 14, ngunit galit sa kanyang mga nasasakupan. Kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin, sa kinauulan ayaw namin maghari sa amin ang tangian. 15, gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Ito po yung 10% no, na hinahanap ni Lord dun sa 10 na kanyang binigyan. 16, lumapit sa kanyang una at ganitong sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo, isa lang ha, take note, isang gintong salaping ibinigay nyo ay tumubo ng 10. Grabe. Amen? Isa lang pong binigay ng Lord, pero gano'n na lang. Tumubo yung ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. 17, ang sabi ng Panginoon, magaling. Sagot niya, mabuting alipin, dahil naging tapat ka. Hello? Kalabitin mo yung katabi mo, dahil naging tapat ka. Amen? Dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Grabe. Amen? Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, wala na, nalumaylay na. Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. 21, natatakot po ako sa inyo. Dahil kayo napakahigpit, kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. 22, sinagot siya ng hari ang Panginoon, masamang alipin. Sa salita mo yan ay hahatulan kita. Alam mo palang mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. 23, bakit hindi mo na lamang idineposito sa bangko ang
salapi, may tinubo sa akin yan bago ako dumating. Palakpakan po natin yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa church, narinig po natin. Kagaya po ng mga preaching nakaraan, diba? Dapat daw po higitan pa. Amen? Higitan pa daw po ang pagkakaloob natin sa Panginoon. Kasi pag tayo po higit pa na nagkakalob sa lugar, din po kahigit ang kayang ipagkalob at ibigay sa iyo at sa akin ng Diyos. Amen. Na makita po natin, hindi po totoo yung sinasabi ng masamang alipin na inaani daw po ng Lord yung kanyang hindi tinanim. Amen? Inaani daw po na kinukuha daw ng Lord, hindi kanya. Alam niyo, church, kung kinukuha at inaani ng Lord ang kanyang hindi tinanim at hindi kanya, bakit niya pamamahalaan yung unang alipin ng 10 lungsod? Bakit niya bibigyan ng 10 isang salaping gintulay pinagkatiwala? Ganun din po sa ating mga buhay. Kung magkano man po yung ating natatanggap every week, hayaan po natin na meron pong 10% na bahagi ang Diyos dyan. Kasi sabi po ng Marcos, diba? Chapter 12, verse 17, hindi po sasabihin ni Jesus na ibigay mo sa emperador ang para sa emperador at ang para sa Diyos, ang para sa Diyos kung walang para sa Diyos dyan sa mga natatanggap natin. Amen. Alalahanin po natin, church, yung lakas na meron tayo araw-araw galing yan sa Diyos. Puhunan mo yan para makapagtrabaho, makapagnegosyo ka. At huwag mong kakalimutan ng Panginoon na nagbigay sa'yo ng lakas. Amen. Ng karunungan kung paano ka kumita araw-araw. Amen. Amen? Kasi church, makita po natin, alam nyo, isang bagay na po lagi yung sinasabi, kung sa ibang tao mapagbigay ka, kung sa ibang tao matulungin ka, kung sa ibang tao mabait ka, dapat the more na mas mapagbigay at matulungin at mabait ka sa Diyos. Amen. Amen? Kasi yung mga tao, hindi ka na nga hindi ka na nga umaasa na ibang palit na yung tinulong mo, ibinigay mo. Pero sa Diyos, ang sabi po niya, ang magbigay ay bibigyan din. Yan po ang prinsipyo ng Diyos, hindi natin pwedeng baliin na kapag tayo nagkakaloob. Bagamat, huwag natin yung isipin natin na ako, nagbigay pala ako, bibigyan din ako ng Lord. Huwag po yun. Ang gawin po natin, ang nais sa tibig ng Lord, yung heart natin na magtatapat na kahit magkano ang ibigay niya sa atin, may bahagi palagi ang Diyos. Diyan. Amen? Kaya sa oras na ito, tayo po magkaloob, hindi lamang po ang tithes and offering again, church. Amen? Na panalo po tayo pag po tayo ay masigit pa nagkakaloob sa Panginoon kasi ibabalik talaga. Kahit hindi natin sabi, huwag mo na ibalik, Lord. Kasi minsan sasabihin natin yan, di ba? Ako minsan sinasabi ko, Lord, kahit hindi mo natin ibalik, basta nakita mo nagtapat ako, pero binabalik pa rin ni Lord. Amen. Ganun din po sa inyo, church. Ano man po yan, basta buong puso ha. Huwag kayong magbigay ng labag sa kalooban nyo. Iwala kayo, hindi kayo biblis ni Lord. Dapat buong puso. Amen. Amen? Ang pagkakaloob sa Panginoon para ibalik ng Panginoon lahat ng ating ibinigay. Meron po tayo sa offering, salo-salo, mission. Alam nyo, mission church, pag hindi kayo nakakasama sa hayo, pag kayo nagkakaloob sa mission, part na kayo ng pagliligtas dun sa mga kaluluwa na aabot ng mga leaders na humahayo. Kaya huwag mong kakalimutan yan. Kung hindi kayo makasama sa mga hayo, pero hindi ko sinasabi huwag kayo sumama sa hayo, sumama po kayo kasi yan talaga trabaho natin ang humayo. Amen? Ang humayo dyan po yan sa Matthew 12, chapter 28, kailangan natin ang hayo. At ang last, I love you. Alam naman po natin. Amen? Hindi na po nagtrabaho, hindi na po itinuloy ang pagnenegosyo na ating mahal na pastor dahil po inisip niya yung kaligtasan mo at kaligtasan ko. Kaya sabi po ng Matthew 10:10, ang manggagawa daw po ay karapat dapat bigyan din naman ng kanyang ikabubuhay. At saan po manggagaling yun? Ang sabi sa salita, yung 10, kalapitin mo yung katabi mo, isa ka sa 10 na binigyan ng Panginoon ng isang salapi. Ginto. Kaya tayo lahat ay tumayo sa Panginoon. At hayaan po natin na pagpalain tayo ng Lord, pamalahan niya tayo ng maraming lungsod para tayo po ay mapagpala pa sumagana sa ating mga buhay. Tayo sa Panginoon tayo. Tayo sa Panginoon tayo.
atin po ito i-bless na rin. Kaya po ito i-multiply ni Lord. Tayo mga pumikit, yes Lord, hallelujah Jesus. Salamat po sa mga salapin ito na patuloy mo po ipinagkaloob, Panginoon, ng aking mga kapatid. Ama, Lord, kung paano buhay na buhay ka, Panginoon, sa aking buhay, na lahat po, na-provide niyo po, na ipagkaloob niyo po, Panginoon, dahil nagtatapat po tayo, Panginoon Lord, sa pagkakaloob. Ama, sila rin naman po, Panginoon, ang ikaw po nakakaalam, nakakasiyasat ng kanilang mga puso, anuman po kanilang mga pangailangan, ikaw po magbigay, ikaw magkaloob, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Patuloy ko po iniling, i-multiply niyo po, Panginoon, ang mga salapi ito, Panginoon, upang magamit, Panginoon, sa paaming panambahan higit, sa pambayad namin sa lupa, sa barman, Panginoon Lord, we believe, Father God, na ito po'y manggagaling sa iyo at patuloy niyo po kami i-bless, Panginoon, upang patuloy po kami magkaloob, Panginoon, sa iyo, Jesus, Panginoon. Lord, sa mga hindi nakapagbigay, salamat sa kanilang buhay, dalangin ko po na maranasan din po nila, Lord, ang paghahandog upang maranasan po nila ang mga himala at pagpapala mo na kaya mo po ipagkaloob sa kanila, Panginoon. Salamat po sa iyong pagpupuri, pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.